Second lesson, Quarter 3, Grade 8 Values Education, Matatag Curriculum. Wastong paraan ng pamamahala ng ugnayan sa kapwa. So, noong nakaraang discussion, pinag-usapan natin ang katapatan sa sarili at sa kapwa. Ngayon naman, dadako tayo sa mga paraan ng pamamahala sa ugnayan. How do we relate with other people? Likas sa tao ang magkaroon ng ugnayan sa kapwa bilang bahagi ng lipunan. Pinahahalagahan ng kulturang Pilipino ang mabuting ugnayan na nagiging pundasyon ng matatag na relasyon. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, no man is an island. At sa ayaw at sa gusto natin, kailangan nating makipag-ugnayan sa ating kapwa-tao. Kasi even in our family alone, hindi po pwede nag-iisa ka lang. Kailangan nandyan yung magulang mo, mga kapatid mo. Kung nag-iisang anak ka, nandyan yung mga iba pang mga kamag-anak. Right? Ayon kina Gonzales et al. At Gasparinetti, ang maayos na ugnayan ay nakapagpapabuti sa kalusugan, kasiyahan, at produktibidad ng tao. Siyempre, pag nakikita mo, lalo na yung nagpapatibok ng puso mo, yung mga happy hormones, 'di ba? Nagbibigay ito ng emosyonal na suporta, motibasyon sa pag-abot ng iyong layunin at kasiyahan sa buhay. Tunay na may positibong dulot ang ugnayan kung ito ay pinamamahalaan ng tapat at maayos. Siyempre, kung maganda ang pakikitungo mo sa iba, it follows, masaya ka din. Right? Ang ugnayan sa kapwa ay mahalagang bahagi ng buhay na nakakatulong sa pag-unlad ng sarili at sa lipunan. Upang mapanatili at mapaunlad mo ito, dapat isabuhay ang 8 P's ng mabuting ugnayan. Ano nga ba itong 8 P's ng mabuting ugnayan? Narito ang 8 P's ng mabuting ugnayan. Unang P, pagpapakita ng interes sa iba. So, make sense? Kapag gusto mong ang iba ay maging interesado sa iyo, magpakita ka din ng interes sa kanila. Simply by, kunwari, nakikipag-usap ka, it is very important that you look at the person in the eye habang kausap mo siya. Hindi yung nakatingin ka sa cellphone mo, kung saan ka nakatingin. Ayan. Pag nagdi-discuss si ma'am, ibaba muna ang phone, itago ang phone, at tumingin kay ma'am. Okay po. Ganon. So, makikita mo na interesado yung tao sa'yo. At andun din yung pakiramdam mo na pag nagsasalita ka, may nakikinig sa'yo. Tama? So, just understand na teachers prepare a lot just to give the lesson to the students. And it is also very important that students should listen to their teachers. And to your classmates, when someone recites, you listen. Hindi yung sinasabayan mo din, daldal, may entry ka din, may entry ka. Gusto mo din, may entry ka sa katabi mo habang may nagre-recite, ba't hindi mo itaas yung kamay mo? At mag-recite ka din, para hindi yung ume-entry ka din sa katabi mo. Ganon, ha? Wait, you take turns. You wait for your turn. Hindi yung gusto mo, ikaw lagi. Number 2, paglalaan ng oras. Siyempre, kung importante ang iyong karelasyon o yung taong nauugnay sa'yo, kapamilya man yan, kaibigan man yan, kaklase, katrabaho, kapitbahay, kapractice, katraining, yung coach mo, yan, kasi mga sports students kayo. So, dapat naglalaan kayo ng oras. Sa lahat ng goals, sa lahat ng plano, sa lahat ng ginagawa mo, kung sino man yung kadil mo na tao, kung sino man yung kasama mo, dapat nagbibigay ka ng oras. Very important yan. Siyempre sa mga magjojowa dyan, alam nyo na, maglaan ng oras. Number 3, pagpapahalaga sa iba. And again, tinanong ko nung nakaraan, how do you show that you care for that person, that you value that person? You give that person worth para pansinin, worth para bigyan ng atensyon, worth para alagaan, worth para i-care. 'Di ba? So, yun na yung mga sinabi ko. Nagpapakita kayo ng care, ng time, ng attention, ng simple things. Sabi nga ng iba, mga acts of kindness, mga acts of service.
yung mga ganon. Just by giving time and your presence, that already means a lot to the person you care about, right? So next, pagiging bukas at paggalang sa pagkatao ng iba. Not everyone has to go according to you. Not everyone has to live according to your terms. 'Di ba? So, kailangan give and take, accept mo yung tao, kasi, and tanggapin mo yung tao na ganun. Ganun siya. Yesterday nga, narinig ko sa seminar namin, not everyone is built the way you are built. So everyone is built differently. So we should be able to accept that and to embrace the differences and to just be, alam mo yun, okay lang. Ganon. Hindi yung hahanapan mo siya idealism, very idealistic ka, very perfectionist. Bakit ikaw? Perfect ka ba? Charis. So, kailangan ikaw din, tanggapin mo at igalang mo kung ano yung pagkatao nila. So, next, P, pagpapatawad at pagtanggap sa pagkakamali. You know what's the problem with saying sorry? The reason why they say there are only two words in this world na ang hirap bigkasin. Number one is thank you, kung ikaw ay walang utang na loob. And hindi mo ina-acknowledge na ginawan ka ng maganda. And the second one is saying sorry when you did something wrong and you cannot accept and you are in denial that you did something wrong. And it's very important na pag pinatawad mo yung tao, ikaw din mismo, dapat humingi ka din ng kapatawaran before you ask for forgiveness or you give forgiveness to others. Ikaw din dapat marunong ka din mag-sorry. Hindi yung, ikaw na nga ang may kasalanan, pero i-blame mo pa din sa kanila. I-manipulate mo sila na parang sila pa ang mali, ikaw nga yung mali. Tanggapin mo, mag-sorry ka. Ganun lang yon. Okay. Next P, pagiging matapat at makatarungan. Well, pagiging matapat at makatarungan, it follows sa gobyerno natin sa ngayon. Ano ba ang nangyayari? Meron bang matapat pa ba doon? May makatarungan pa ba doon? Yung sabihin nila na 500 lang ang Noche Buena, pagkakasyahin natin, makatarungan ba yon? Sabi nga doon sa sabi nga ni Doris, doon sa news, depende na daw sa'yo kung ano ang konsepto sa'yo ng may dignidad. Sabi ko, paano bibigyan ng hustisya at katarungan yung 500 pesos na Noche Buena? So, ganun lang ang buhay. We know that life is at times unfair, but sa atin, sa sarili natin, dapat alam nating i-practice ang makatarungan, ang justice, ang fairness and equality at all times. Para tayo din, when we expect things like this to happen, we should also be able to practice it to ourselves. 'Di ba? Hindi lang you expect others to be just, you expect others to be honest, pero ikaw sa sarili mo hindi. So, it starts with you. Next is pagpapasalamat. And again, sabi ko nga, dalawang bagay na mahirap sabihin, sorry and thank you. Dapat mapagpasalamat tayo at hindi mareklamo. Kasi yung pagpapasalamat is not something na built-in din sa lahat. Hindi lahat ng tao ay marunong magpasalamat. Yung ginawan mo na nga siya ng maayos, trinato mo ng tama, pero at the end of the day, ikaw pa din ang masama. So, kailangan small things, even small things, not necessarily material things or super big things na ginawa sa iyong pabor, kahit maliliit na bagay lang, even just a smile when you were sad, someone who smiled at you and told you that everything's gonna be okay, that is already something. So we should be able to thank the person, 'di ba? For making our day. Hindi yung, Diyos ko, lahat na lang hanapan mo ng kamalian, lahat na lang may reklamo ka. Sabi nila ang taong mareklamo, kadalasan sila yung taong hindi masasaya sa buhay. Kaya tigilan natin ang pagrereklamo at matuto tayong magpasalamat kung ano ang meron tayo. Be grateful para lalo kang i-bless. Next is pakikinig. Again, there's a problem with pakikinig, especially sa atin, dahil o sa school setting. Yung gusto mong, pag ikaw ang nagsalita, nakikinig sila. All eyes on you. Pero ikaw, marunong ka bang makinig? Kasi may kilala ako hindi marunong makinig. Magaling magsalita, pero hindi marunong makinig. Pagka turn mo na para magsalita, wala na siya.
nagsi-cellphone na or iba na yung sa iba na nakatingin or nag-iisip na siya ng panibagong entry na naman niya na sasabihin, na ibibida niya tungkol sa sarili niya or whatever na alam niya. Ganon. So, yung feeling niya full yung tank niya, hindi siya mauubusan ng topic under the sun. So, she does not know how to listen, but she knows how to talk a lot, a lot, a lot. Yun, masama yun. Kailangan marunong din tayong makinig. Again, binigyan tayo ni God ng isang bibig, dalawang tenga, for us to talk less and listen more. Yan. Always remember that. We should know how to listen. Kasi may mga bagay na even without words, napapakinggan mo by just looking at the person and lalo pag heart-to-heart talk, pakinggan mo and ramdamin mo and read between the lines. Not everything nasa words. Minsan nasa actions din. Ha? Sabi nga, actions speak louder than words. Next. So, yun ang ating 8 P's at yun ang mga gabay sa pamamahala sa ugnayan sa kapwa. How we deal with other people, magre-reflect doon. So, ang kahinahunan ay ang kakayahang manatiling kalmado at maayos mag-isip sa harap ng hindi ka nais-nais na sitwasyon. Ayan. Pag under pressure ka na, kumalma ka. Ito ay tumutulong upang mapigilan ang bugso ng damdamin at makagawa ng tamang desisyon. Kasi mahirap yung masyado tayong nagpapanik or masyado tayong nagpapadala sa emosyon na makakagawa tayo ng mga bagay na pagsisisihan natin. Yon. Always, your mind should always be above everything, above every situation, so that you can handle it calmly. Be calm, stay calm. Kalma lang, baby, kalma. Okay? Wala namang nasosolve na problem pagka laging emotional ka, iyakin ka, or laging mainit yung ulo mo, yung feeling mo na siga-siga, astig-astigan ka, ganon. So, wala. Walang nasosolve sa ganon. Kaya nga napapaaway yung mga sa daan, 'di ba? Yung mga road rage, mga ganun. Kasi pinapaibabaw ang init ng ulo at kayabangan. That's exactly the point. Yung feeling mo mas nakakaangat ka sa iba, nakakaastig, nakakalakas, whatever. So yun, nakakayabang. Mahalaga itong kahinahunan sa pakikitungo sa kapwa, lalo na kapag may hindi pagkakaunawaan o tensyon. Tinatawag itong cradle of power dahil nagbibigay ito ng lakas upang makontrol ang emosyon at kumilos ng tama. Ayan. Sa pamamagitan ng kahinahunan, nagiging mas madali ang pakikibagay, pakikipag-ugnayan at pagkakaroon ng mabuting relasyon sa iba. Kung ang tao ay may bertud na kahinahunan, siya ay may kakayahang tumugon sa mga hamon sa kanyang pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa iba't ibang paraan. The virtue of temperance, pagtitimpi, pagiging mahinahon. So, bertud ng kahinahunan ay ang pagtugon ng may kasiyahan, pagtitiwala, at paniniwalang may kabutihan sa ibang tao hanggang sa kanila itong mapasubalitan. Pagtugon ng makatwiran kung ito ay komplikado, pagtugon ng mahinahon kung ito ay may dalang panganib ngunit hindi maiwasan. Siyempre, accidents happen. So, next tayo. Sa pagiging mahinahon, nagkakaroon ng matalinong pag-iisip o pagdedesisyon sa mga aksyon na ating gagawin upang magkaroon ng matibay at maunlad na ugnayan sa ating kapwa. Ayan. Paano nakakaapekto sa iyong pananalita at gawa ang kahinahunan?
Nasa pagsasakilos na tayo, pagsasakilos ng wastong paraan ng pamamahala ng ugnayan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Paano nga ba natin iiwasan ang mga misunderstanding? Ayan. Ang ugnayan ng tao ay mahalaga sa komunikasyon at pakikipagkapwa, ngunit minsan nasusubok dahil sa hindi pagkakaunawaan. Siyempre, misunderstandings are normal. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, you expect them to agree with you, and ikaw din naman, nagdi-disagree ka din naman sa kanila minsan. So, kadalasan, ito ay nagmumula sa hindi maayos na komunikasyon, lalo na sa tono ng pananalita at maling interpretasyon nung sinasabi mo. Kapag nangyari ito, maaaring masira ang tiwala at nagdudulot ng hidwaan. So, nagkakaroon kayo ng miscommunication and misunderstanding. Ilan sa mga sanhi nito ay ito. Number 1, kakulangan sa impormasyon. Do not just jump into conclusion. Huwag tayong asumera. Kailangan alamin natin kung ano yung totoo at alamin natin ng buo yung kwento, hindi yung chinismis lang sa atin. Number 2, maling akala. Sabi nga nila, maraming namamatay sa maling akala. Pwede namang magtanong, 'di ba? Sabi nga nung ano ko, hindi nakakabobo magtanong. So pwede namang magtanong. Number 3, pagkiling sa nais lamang marinig. So sometimes we ignore the rest of the information because we only listen to what we want to hear. That's the problem. So, meron tayo kaagad bias. Ito lang yung gusto kong pakinggan. The rest, ayaw ko ng pakinggan. So, lalo pag nanggaling sa tao na ayaw mo, it follows, ayaw mo rin siyang pakinggan. Pero, pag nanggaling sa taong gusto mo, pero mali naman yung info, doon ka pa din makikinig kahit alam mong mali. Kasi nga, merong bias. Number 4, kasalukuyang emosyon. So, pag galit ka, most likely, iba ang dating sa'yo. Minsan kahit maayos ang pagkakasabi, pag galit ka, para sa'yo, iba ang dating. Number 5, hindi malinaw na mensahe. Minsan din, yung pagkakasabi, nung nagsabi sa'yo, nung message, ay baluktot, dagdag, bawas, chismis, level. So, or na-mislead ka sa wrong information. So, hindi malinaw yung dating ng mensahe. Number 6, magkaibang pananaw. So, merong misunderstanding pag magkaiba kayo ng gusto. Iba ang idea mo, iba ang idea niya. So, hindi kayo magka-come up with a common na gagawin. So, ano nga dapat natin gawin para mapanatili ang mabuting ugnayan, para maiwasan yung mga misunderstanding? Number 1, alamin ang tunay na sanhi ng problema. We should always be solution-centered or focus or oriented. Hindi yung problema ang pinoproblema natin. Ang problemahin natin at isipin ay yung solusyon sa problema. Number 2, you identify the problem so that it can lead you to the solution. Hindi yung you focus and you dwell on the problem, at na more, nadagdagan yung problema kasi sobrang iniisip mo yung problema. Number 2, igalang ang pagkatao at dignidad ng kapwa. It's not always you who is right. You must respect yung decisions and ideas ng iba. At kasama na rin dyan yung pagrespeto sa kanilang dignidad bilang tao. Pag galit ka, huwag kang sumisigaw, huwag mo silang sinisigawan, pinapahiya, lalo kung may mga nakaharap din na iba, lalo kung professional ka, 'di ba? Ilagay mo yung profession mo, pagiging professional mo sa lugar. Number 3, makipagsundo at makipagkompromiso para sa solusyon. So for example, you don't agree with them, but meron yung terms nila na pwede namang pasok sa'yo. At meron ka ding terms na ayaw din nila, pero pwedeng pasok din sa kanila. So meet halfway. Make both ends meet. Meet halfway. Yun ang ibig sabihin ng compromise. Para magkasundo kayo. Para matapos na lang ito kung sakaling may misunderstanding. Yung, halimbawa, magkaaway kayo at hindi na kayo magkakaayos. So, pagka ganong paraan, hindi naman porke magbabati kayo, magiging close kayo ulit. Or friends, super friends kayo ulit. Hindi naman. You can just be civil. You can just be casual.
Magkaklase kayo, you can just be classmates. Magkatrabaho kayo, you can just be colleagues, coworkers. Hindi kailangan maging besties. Okay? So, ganun lang yon. Basta maging tao lang. Maging tao at rumespeto at iwasan na yung mga hidwaan, parinigan, insultuhan, at sapawan, at kung ano-anong chismisan. Yan. So, yun lang. So, it's all about ugnayan, how we relate to other people. And again, golden rule, mangingibabaw dyan. Panatilihin natin ang golden rule. Sabi nga ni Confucius, do not do unto others what you don't want others do unto you. So the best way to deal with other people is to be good to them as you want them to be good to you. As simple as that. So this is Teacher Timmy saying, happiness is a choice. Always choose to be happy. So nakadalawang modules na tayo. Okay? So dear students, watch this and pay attention. You have your textbooks. You do the activities sa textbook. Ilagay sa notebook. Yun lang. Have a nice weekend, guys.